Ang feeling ko ay Huwebes Santo at saka Biyernes Santo na. Nang dumaan ako dyan sa nang dumaan ako dyan sa Kalayaan, papunta rito, walang sasakyan. Ang luwag ng karsada. Wag lang kayo pupunta dun sa mga lugar na mayroong mga sementeryo, mga memorial parks. Grabe yung pagkaka-traffic. Diyan sa Patero, sa padaan ako dyan sa Garden of Memories, nagkamali ako ng lusot eh. Doon ako dumadaan sa Garden of Memories, yung regular na ruta ko. Nako, grabe ang haba ng traffic. At makita mga traffic enforcer, nagsa-cellphone. sabi siguro ng mga sabi siguro mga traffic enforcers, bahala kayo sa buhay niyo dyan. Marami na akong mga damuho, ang mga naglabasan ng Metro Manila at nagpunta na sa probinsya dahil naaalala mga mahal nila sa buhay. Once a year lang naaalala. Pupunta sa sementeryo, magdadala ng adobo at saka kanin, konting beer at saka hiniebra. Wala nang nagdasal para doon sa kaluluwa ng namatay. Reunion na nangyari. Nung araw may nakikita pa ako pupunta sa sementeryo. Pagkatapos maglalatag ng pagkain doon sa ibabaw ng nature, magkakainan sila. Pagkatapos, bingo. Kung hindi man, tong-it. Ay nako. Once a year na lang maalala yung namatay. Hindi pa pagkwentuhan kung anong kabutihan ang ginawa nung namatay. Ayon. Ay siya, nako. Kung ano naman napagkwentuhan natin, hindi pa ako buwabati sa inyo. Di magandang gabi. Meron pa bang iba? Di magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Brother June Banaag na may dry eyes. Bakit nga naman? Pag meron kang dry eyes, tulo ng tulo ang luha sa mata mo. Parang mali, no? Bakit dry eyes? Sabi ng mga ophthalmologist, Brother June, may dry eyes ka. Pero bakit tulo ng tulo ang luha sa mata ko? Dry eyes pala ako, di ba? Ang gulo ng mundo. Samahan niyo po ako hanggang mamayang 10:00 ng gabi. 1.5 hours lamang po ang programa natin. Let's make the most of it. Let's make the most of it. May kalahating taon na bang 1.5 hours ang programa natin? Meron na, no? Oo, yun. Anyway, sige po. Ang music natin ngayon ay mga awiting Pilipino, mga awiting magbabalik sa atin sa kahapon. Natinig niyo na bang kumanta si Darius Razon? Oo. Yung umawit ng Everybody knows how much I love you. Everybody knows. Yan ang Darius Razon. Di ba? Kaya-kaya ni Brother Jun yan. May reverb, ano? 8:39 is our time. Naghihintay na lang po tayo. Konting-konti na lang. 55 days before Christmas. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Ay, talagang Christmas na. Nakahanda na ba mga pamasko nyo? Aba, kinakailangan by this time, meron tayong parol sa ating mga tahanan. Mga 24 na parol na malalaki na binili sa San Fernando, Pampanga. Yun. 24 na parol at saka 1,000,000 kukuti-kutitan ng mga Christmas lights. At yung inyong Christmas tree, lagyan nyo ng kulay puti para magmukhang snow. Wala namang snow sa Pilipinas. Talaga naman, maka-Christmas lang tayo, di ba? Paalala ho sa mga nanay na pinaghahanap buhay ang kanilang mga anak. Malapit na ho ang Pasko, di ba? Ibilin nyo na ng bagong damit at sapatos ang inyong mga anak at dalhin sa mga ninong at ninang. Isang rekwang kamag-anak ang isama nyo para kumita, pati mga manugang. Alam ba ninyo, meron ganyan sa amin? Pinupuntahan ako sa bahay namin.
Isang rekwa, inaanak ko raw yung kanyang anak. Sabi ko, hindi ko matandaan hindi kita kilala Saan ba nabinyagan yan? At titingnan ko record kung inanak ko nga yan. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Yun daw asawa niya ay kilala ko. Ganon. Ibig mo sabihin, inaanak ko yung anak mo. Bakit buong pamilya mo kasama mo? Pati mga manugang mo, tsaka ibang mga apo mo kasama rito at nagmamano. Anong ibig sabihin yan? Hindi pwedeng hindi abutan yung iba. Yung mga anak niyang may mga asawa na kasama pa rin yun. Kakain pa ng paranghalian sa amin yun. Ano ba yan? Ang tatakaw nyo. Ay nako, awitan natin, kantahan natin ang happy birthday. Talaga naman. Huwag niyong gawing hanap buhay yan, ha? Alam ba ninyo na yung mga anak ko, pagkatapos ng binyagan, hindi ho dinadala sa mga ninong at ninang nila. Nagsilalaki ang mga anak ko na hindi ho nagpupunta sa bahay ng ninong at ninang nila pag Pasko. Yan. Pupunta ho yung mga anak ko sa kanilang ninong at ninang pag birthday ng ninong at ninang at may dala silang regalo. Ganon. Hindi ho kami namamasko sa mga ninong at ninang. Kaya naman ginagawang hanap buhay. Bakit ganon? Sobra na bang hirap nating Pilipino? Dapat ho malaman ninyo na tayo ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM, sa Davao 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, 101.5 sa Cagayan de Oro City, 99.9 Dream Radio sa Ormoc at syempre sa Tacloban City, 107.9 FM Caboses Radio. Tayo rin po ay napapanood sa True TV at Signal Channel 19 at sa Satellite Channel 19. Bukod sa television, tayo rin po ay kasabay napapanood sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ninyo ang @True Network PH. @True Network PH. Pagbabalik natin ating tunghayan ng mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes, October 31. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, huling araw ng buwan ng Oktubre, Hallows Eve or Halloween. At bukas ay atin pong gugunitain ang lahat ng mga banal. All Saints Day. Ang ikalawang araw ng Nobyembre, ang araw ng paggunita natin sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. All Souls Day. At ang ebanghelyo sa araw na ito ay matatagpuan sa 14 na kabanata ng ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 1 hanggang 6. Isang araw ng pamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya tinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung ang inyong anak o ang inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamahinga? Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual.
Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Alas 8:46 ng gabi ang tumpak na oras ngayong huling araw ng buwan ng Oktubre, Halloween. Huwag niyong bayaan na ang inyong mga anak ay gumanap sa papel o bihisan ninyo ng mga nakatatakot na mga itsura o kaanyuan. Kayo po ay nag-aanyaya sa mga diablo na i-infest ang inyong anak. Meron pong infestation na tinatawag. Maaaring pasukin ng diablo ang kaisipan ng inyong anak, maaaring gumawa ng ibang masamang bagay, ang mga masamang spiritu at mapahamak ang inyong anak, no? So, huwag po ninyong itulak ang mga anak ninyo sa mga gawain na ganyan. Huwag ninyong bihisan o ayusan na nakatatakot ang inyong anak, no? Iwasan po ninyo yan. Kung maaari sana, ang inyong gunitain ay araw ng mga santo at atin pong kilalanin ng mga santo. Di ba? Now, kagaya ng itinampok namin sa face-to-face, baka yun ang mapanood natin ngayon, ano? Yung itinampok namin sa face-to-face na isang mangkukulam. Yung ginamit niyang paraphernalia sa pangkukulam niya kagaya ng manika ng mangkukulam. Meron siya yung mga tinutusok-tusok na ganon. Manika ng mangkukulam, meron siyang mga langis, mga kung ano-anong mga potion na ginagamit para pangkukulam. Kung meron po kayo nakitang ganyan, huwag po ninyong hahawakan yan. Do not even keep it. Huwag ninyong hawakan. Huwag ninyong ilagay sa bahay nyo dahil infested po yan ng masamang spiritu. Ginamit at iniyala yan sa mga masasamang spiritu, sa mga diablo. So, nandyan. Infested yan ng diablo. At pag ipinasok nyo sa bahay nyo yan, maaaring pasukin ang bahay nyo ng diablo. Pag hinawakan nyo yan, maaaring ma-infest kayo ng diablo. Maposes kayo ng diablo. Kaya ingatan po ninyo. Pag may nakita kayong ganyan, dalhin po ninyo sa isang exorcist. Ano? Para magawa ng kaukulang aksyon kung paano ma-bless yung mga bagay na yan para mawala ang infestation ng diablo dyan sa mga bagay na yan. Napag-uusapan lang po natin dahil All Souls Day, All Saints Day, yung iba kasing ginagawang katatakutan ang araw na ito. Alamin natin, panoorin yung mabuti ang ating itatampok ho. Ito'y kapupulutan po natin ng aral sa buhay sa ating Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Hango po ito sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo sa Channel 5, TV5 mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga kasama si Corina Sanchez Rojas. Ito po ay kasama rin dito ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng True FM at True TV. At kung nais po ninyo na magpadala ng inyong komento or mensahe dito sa inyong mapapanood na episode ngayon, ipadala po ninyo sa comment section ng ating live stream or pwede po ninyong ipadala sa ating messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito ang bagong-bagong episode natin, pinamagatang Tiningnan Ka, ngunit kulam. Narito. Mula ang gulo dahil sa kulungan ng aso. Ayon, nagbangayan, nagkasagutan, nagkabantaan. Hanggang sa humantong sa matinding karamdaman. Anong koneksyon, di ba? Anong koneksyon nag-away, biglang nagkasakit yung isa? At ang itinuturong dahilan, banta ng mangkukulam. Dahil nang ang matay, kanyang pinagmasdan na pagtanto niyang, tiningnan ka, ngunit kulam.
Beba ang kilala dito sa lugar namin na talagang mangkukulam. Ang ginagamit ko po dati, pagong, picture, damit, para lang pong pawas lang po yun eh. Kinukuha ko talaga ang t-shirt nga hinubad. Hinahampas ko po sa dingding para balisa siya. Ang pagong po para mabagal ang paglakad sa buhay niya. Nasalubong ko lang po siya sa daanan na may binibenta siyang kulungan ng aso. Nakaalitan ko siya, simula kinabukasan, nagkaroon na ako ng karamdaman, hindi na ako makatayo, namamagana yung mga paa ko. Tapos nagpa-doktor ako, walang findings ang doktor. Kuya, tigilan mo ako pag sabi nga, kinulam kita. Tagal na ako naghihinto yan. Huwag mo akong pagbibintangan. Si Aling Bebang po, mabait po yan. Pagkagalitan po kami pero wala po akong naramdaman na may po sa katawan ko. Si Bebang ho talaga ang nagkulam dyan kay Poyang. Halos isang buwan nga po siya nakaratay eh. At eto na, sa kaliwat kanan, Poyang at Bebang, harapan na! Poyang, o ikaw munang magsalita, no? So, ang palagay mo, siya ay mangkukulam. Mangkukulam po. Paano mo naman napatunayan yan? Kasi siya lang po yung nasalubong kong tao na may bitbit ng kulungan ng aso. Oh, tapos, may bitbit na kulungan ng aso. Opo. Kulungan ng aso mo yon. Hindi, sa kanya po. Binibenta niya po yun eh. O tapos? Tapos gusto ko pong bilhin ng 100 para kumita rin ako. Tapos nung sinabi niya hindi pwede kasi mahal yun, 250 daw po yung kulungan ng aso niya. Sabi ko naman sa kanya, ang mahal-mahal naman niya, sabi ko ganun. Ang mahal-mahal, pangit pa at sira pa, sabi ko ganun sa kanya. Ba't mo naman sinisiraan porket mahal, hindi lang afford? Nagkasagutan kayo. Opo, sabi niya po sa akin, pag mong bisitin yung araw ko, baka kung anong magawa ko. Siyempre! Ha? Ako, lahat naman ako sa simpre. Ganon? Diyos ko, dahan-dahan lang, Mami. Okay. Tapos, so, binantaan ka niya. Opo. Anong sabi niya? Sabi niya sa akin, pag mo akong bisitin, baka kung anong magawa ko sa'yo. May ginawa po ba? Meron po, kinabukasan po, nilagnat po ako eh. Sumakit po yung mga... Baka naman naambunan lang po kayo. Po eh, masakit. Tapos? Tapos para pong may tumutusok sa katawan ko. Parang trangkaso. Parang kinakarayong ako, ganun. Tapos, anong ginawa? Nagpatawas ka daw? Opo, pinatawas po ako ng kinakasama ko. Tapos yun po ang lumabas sa tawas. Matandang babae, mahabang buhok, payat, nakasalamin. Oh. Ilya kong tapay, ganon. So, ibig sabihin, albularyo kayong tinawagan? Manghihilot po. Manghihilot? Na siya yung nagtatawas sa'yo. Anong ginagamit niya pantawas? Kandila po. Kandila? Opo. Totoo ba? O tapos, so sabi niya, may kumukulam sa'yo. Opo. At ang pakiramdam mo talagang si Bebang. Opo, kasi siya lang po yung nasalubong ko eh. Okay. At saka siya lang yung nakagalit Opo. mo. Tapos nawala rin yung nawala rin yung sakit mo kasi nandito ka ngayon. Opo. Gano'ng katagal ka may sakit? Mga 1 buwan po. 1 buwan? Tagal! Ang tagal naman. Totoo ba? Opo. Paano naman nangyayari na 1 buwan kang may sakit? Kasi nakaratay na lang po ako eh. Nakaratay na ako eh. Hindi na ako nakakatayo eh. Iba na yun, 1 buwan na ate ko rin, iba na yun. Hindi rin daw maintindihan ng doktor kung ano ang problema niya. Kulam? Naku, talaga naman, ewan ko. So, ang makakasagot lang yan ay itong pinagbibintangan na mangkukulam si Nanay Bebang. So, ito po'y diretsahang tanong, Bebang, Nanay, mangkukulam ka nga ba talaga? Sa unang panahon, 2016, 2 taon ako ng kulam. Pero sa ngayon, gihinto na ako dahil sa akong edad.
Matanda na ako. Hindi totoo yun! Hindi totoo yun! Magugulat ka pa rin hanggang ngayon! Sabihin mo, hindi totoo. May pwerba ka ba? May pwerba ka ba? Ha? Anong pwerba mo? Ha? Anong pwerba mo? Anong pwerba mo? Ha? Ha? Anong pwerba mo? Ikaw lang ang taong gumawa sa akin yun! Kulungan Marami ka nang ginawanan yan! Walang nagreklamo sa'yo! Ayan! Ha? Hindi ako pumayag. Okay. Ilang taon na kayo, nanay? 58. 58 ka lang? Oh. Oh, bata pa yun, ha? Oh. So, aminado ka na ikaw ay nangkukulam Sa unang panahon. nung mga 2016, mga ganyan. Oo. Oo, 2016, 2017, ganyan. Opo. 2 taon lang. Paano ka natuto namang magkulam? Sa akong lula, mana. Ah, yung lola mo. So yung lola mo nagkukulam? O, kita nyo, di ba? Una. Sa makukulam! Sa una pa. Sa ngayon, hindi na. Dahil may edad na ako. Nang lalaban na lang ako. Nangalakal. Ha? Nangihingi ng pagkain sa mga kapitbahay para mabuhay ako. So, ang pamilya mo, wala na lahat sa'yo? Wala na. Ilan ang anak nyo? 4 tabok. 4? Ayun, okay. Taga saan po kayong probinsya? Sikihor. Sikihor? Grabe kayo sa Sikihor, huwag kayong ganyan. Nagpuyo ko karon naan sa Minteryo. Okay. Minteryo. Kapitbahay na ako siya, yung babae. Oh, karon wala nang ko'y pagkaon, nanginginan ko sa kanila. Ayun. Pero ikaw ba ay nagsisimba? Oo. Oh. Oh, nagsisimba. So, ano ba ang, teka muna. Kay niundang nang kuan ng pangkulam. Ah, ayan. O, meron ka ng rosaryo. Nibalik na ko sa Ginoo. Ayun. Kay tiguang na ko. Okay. Siya daw ay nagbalik loob sa Panginoon. Oo. Kaya siya'y nagsisimba na. Oo. Oo. So, ang tanong ngayon, kinulam mo ba si Poyang? Di ko siya kinulam, nasuko lang siya sa kuha nga. Ang kulungan, hangyoon niya barato, wa ko musugot. Ako ang ilang pagbintangan, nagdikulan na ko siya. Ayun. Oh, kasi ikaw lang yung nasalubong ko ko siya. Ayaw daw niya na ibenta. Suko siya. Oh, ayaw daw niya ibenta. Teka muna. Suko na lang ako. Aanin mo ba yung kulungan? Ibebenta ko rin po. Ay, ibebenta mo rin, pero ikaw wala kang Ang aso. gusto siya magkapera. Ang gusto siya ang magkapera. Hindi ako. Makapal ang mukha mo. Ha? Ang kapal-kapal ang mukha mo. Ikaw ang nakapulot. Oo. Kasi nangangalakal siya eh. Oo. So siya yung nakahanap nung kulungan na luma. Na kahit ano pa ang gawing dahilan ni Bebang, ito pa rin daw ay kampon ng kadiliman. O bakit hindi ba pwedeng medyo magbalik loob? Yan naman ang sigaw ng live-in partner ni Poyang. Ang saksi sa kanyang pinagdaanan, Bong, humarap ka na. So, ikaw yung kinakasama ni Poyang? Opo, ma'am. Okay, ikaw rin yung nakakita doon sa nangyari sa kanya? Opo, ma'am. Totoo ba na isang buwan siyang may sakit? Opo, ma'am. Bali yun po. Lagi po siyang nakiga po. Hindi na po nakakalabas po. Hindi na po na lumalabas ang bahay. Ay, hindi na lumalabas ang bahay. Kasi? Lagi po masakit ang katawan. Okay. Anong sabi ng doktor? Yung di na po sa center, normal naman daw po paramdam niya. Ngayon po, lagi lang daw po masakit mga kasasuhan niya po. Ang ginawa ko na lang, nung kumuha po ang manghihilot. Yung nanghihilot po, marunong siya magtawas. Kaya tinawas na rin po siya. Bali lumabas po sa tawas, babae nga po mababo na may lagi nakatungkod. Tsaka po kilala po sa lugar po namin na gumagawa po siya ng gano'n. Oh, marami nang kinulam po yan. Sa lugar po namin kilala po siya. Okay. So, itong paniniwala ninyo, sabi ng doktor, hindi nila makita kung anong problema mo kasi normal ka naman daw. Hindi naman kaya nasa isip mo yan? Hindi naman. Wala naman po.
Ha? Nasa linya na po, ito ngayon, si Ginoong Randy De Leosa. Siya po isang parapsychologist, ano? Para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung paniniwalang yan. Ang paniniwala ba na yan ay maaaring biglang talagang maramdaman mo o totoo ba ang kulam? Magandang umaga po sa inyo, Ginoong De Leosa. Yes. Opo. So, yung sa ating kultura po, kailan at paano nagsimula ba yung pangkukulam? Ang pagsisimula po nito ay galing sa animismo or animism. Okay? So, bago pa dumating yung mga Spanish colonizers natin, meron na tayong mga paniwalang ganyan. Dahil meron tayong mga babaylan o katalonan. So, yung pagkukulam ay isang specific practice ng mga shaman dati, pero hindi para sa pagpapagaling, pero pananakit sa ibang tao. So kayo po'y personal na naniniwala na pwede talagang mangyari ito? Of course, pero hindi supernatural yung proseso, kundi merong nangyayari sa body, mind, and emotion connection natin, kaya nagkakaroon ng karamdaman. Ayun. So scientific yung basis. So siyensya pa rin. Na, Yes. ano yan, parang power of the will, power of the mind. Ganon. Exactly. Kasi kung ang tao ay may malakas na paniniwala na magkakasakit siya, posibleng mag-breakdown yung immune system and then magkaroon talaga ng totoong karamdaman sa katawan. Okay. So merong aspect rito ng hypnotism Kasi if you are able to use your communication skills to convince others na magkakasakit sila, di nag-work yung hypnotism skills nyo. Yeah. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyong ekspertong opinion, Ginoong De Leosa. Si Randy De Leosa po isang parapsychologist. Thank you very much, sir. So, ayun. Dalawang bagay yun, ano? Pwedeng talagang meron siyang kapangyarihan na magbigay ng sakit sa'yo, pero pwede rin sarili mong utak ang nagbigay ng sakit sa'yo. Dahil sa paniniwala mo na kinukulam ka niya, na kanyang itinatanggi. Tingnan naman natin ang kakampi nitong si Aling Bebang. Hindi na raw kailangan pang magpatawas para ang katotohanan ay lumabas para sa nagmamalasakit na kapitbahay. Hindi totoo ang bintang kay Bebang. Mel, humarap ka na. Okay, paano ka naman nakakasiguro, Mel, bilang kapitbahay na hindi siya nangungulam? Kasi malapit lang po siya sa bahay namin. Okay. Talagang hindi na po siya nangungulam. Nung panahon po siguro niya, nung medyo kabataan niya pa, pwede po. Ngayon hindi na. Kasi po may sakit na rin po siya. PWD na rin po siya. Ate Mel, magandang umaga. Magandang umaga po. Kapitbahay po, sa sementeryo din po kayo nakatira. Apo. Mahirap po siguro talaga ang buhay Mahirap doon. po. Inyo rin po yung bahay o sa nature po kayo nakikitulog? Sa ibabaw po ng nature yung bahay namin nakatira. Baka naman may kamalian talaga sa Wala pakikitungo. po. Siguro po, kaya lang po nila sinasabi na mangkukulam si Bebang dahil hindi niya nagustuhan, hindi niya natanggap na hindi binenta ni Bebang sa kanya yung kulungan ng aso sa gusto niyang presyo. Ikaw naman pala may kasalanan nito. Ay, bakit? Tsaka hindi lang po yan. Tsaka hindi lang yan, te. Hindi lang yan, te. Baka sinasabi mo lang din yan, baka meron ka talagang sakit. Magpatingin ka ulit sa doktor. Paano mo naman nalalaman kung anong ginagawa niya sa gabi? Parehas lang po. Ano po yan, gising pa po ako. Bago po ako matulog, sinisilip ko po siya. Ay, ganon. Opo. Bintana niya, bintana ko. Pero nakikita mo itong mga paraphernalia niya yan? Opo, nakikita ko po yan, pero hindi na po na talaga yung ginagamit. Ay, hindi na ginagamit? Hindi na po. Dr. Love, paano mo malalabanan ng kulam? Halimbawa, meron kang hinala na galit sa'yo. Di ba may merong mga evil eye ang mga taga-Turkey. Di ba naniniwala sila doon? Pagsuot mo, ano panangga daw ng masamang intensyon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong may masamang intensyon sa'yo? Tatalab lang ang kulam sa'yo, Ate Kuring, pag
pumayag ka, pumailalim ka doon sa kapangyarihan niya, no? Doon lamang tatalab sa'yo. Pero kung matibay ang pananampalataya mo sa Diyos, isinasabuhay mo ang pag-ibig at salita ng Diyos, sino pang kakalaban sa'yo kung kasama mo ang Diyos? Di ba? Okay. So, gusto ko lang po, Ate Coring, na bigyan ng linaw sa punto de vista ng simbahan natin, na hindi po agad-agad tumatalon o nagdidesisyon ng simbahan na ito ay kinulam. Kailangan po ng simbahan ng siyensya, katulad ni Dr. Camille, isang psychologist or psychiatrist, na magpapatunay na kinulam talaga. May problema sa kanyang kaisipan. So, doon lamang papasok ang simbahan kapag kinlear ng psychologist o psychiatrist. Exorcism ang tawag doon. Now, gusto ko lang bigyan liwanag, Ate Coring, itong mga paraphernalia, itong tinatawag nating manika ng mangkukulam na ginamit ng mangkukulam noong 2016, gusto ko lang sabihin na hindi natin ito po pwedeng i-dispose ganon-ganon lang. Kailangan po isubmit natin ito sa exorcism ng isang pari, no? Sapagkat na-process po ito ng Diablo. Ginamit ito ng mangkukulam na process ng Diablo, may Diablo pa dyan. Kaya bago natin i-dispose, kailangan po ay dalhin natin sa isang exorcist para ma-exorcise siya. Now, pinakahuli, kay Aling Bebang, lahat po tayo ay nagkakasala, lalo na kung hindi ka masyadong familiar sa pananampalatayang Katoliko, naliligaw tayo. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nakahandang magpatawad. Sino man na nagkasala, sang-ayon ako sa ating audience kanina, bigyan natin ng pagkakataon ng isang nagkasala na lumayo sa Diyos, bumabalik sa Diyos, tulungan po natin siya na maitumpak ang kanyang pananampalataya. Ayan, pabindisyonan natin si Nanay Bebang. Atin pong itinampok na awitin kahit maputi na ang buko, inawit sa atin ni Pilita Corrales. Originally, it was sung by Sharon Cuneta. Alas 9:17 ng gabi ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag at atin pong tunghayan ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating episode na ito. Buhat kay Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Sabi niya, nakakatakot naman yung matanda, mangkukulam. Totoo pala yung kulam. Andrea, totoo ang kulam. Ang kulam o witchcraft ay matatagpuan mo sa Biblia. Maraming citations yan sa Biblia. Gawa ng impacto yan. Gawa ng Diablo yung pangkukulam. Now, if you submit yourself to that idea na matatakot ka sa kulam, ay tatablang ka ng kulam. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos, nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos, marunong magmahal at magmalasakit sa kapwa at kasama mo ang Diyos sa buhay mo, sino pang makakalaban mo kung kasama mo ang Diyos? Who can be against you if you are with God? Di ba? Kaya dapat alam natin ang ating pananampalataya. Di ba? Yon. At doon sa mga mangkukulam, may pag-asa pa. Di ba? Magbalik loob lang sa Diyos. Si Michelle Eusebio, sabi niya, dapat kasi nagpadoktor itong si Poyang. Mahirap yung basta-basta na lamang mag-aakusa ng iba para lamang ma-justify ang sakit. Kung nagpadoktor si Poyang, malalaman ang tunay niyang karamdaman. Dapat, alam mo, hindi porke maraming doktor, kung sinong doktor na lamang ang pupuntahan mo. Hindi kagaya nung araw, nung panahon ng kabataan namin, ang mga physicians doon, mga GP, general practitioners. Ngayon po, hiwa-hiwalay ng specialty. Merong ophthalmology, merong EENT, merong cardio, merong nephro, merong, di ba? Iba-iba. So, para makuha mo kung sinong specialista ang kailangan mo, magpa-lab test ka. Yung blood exams. Makikita mo dyan kung mataas ang iyong kolesterol, pupunta ka doon sa cardio, dahil baka apektado ang iyong kolesterol. Kung halimbawa tumataas ang creatinine mo, nephro ang bahala sa'yo. So kinakailangan may direksyon tayo, di ba? Okay. Ano pa? Sabi ni Abigail Santos,
Umami naman si Lola Bebang na mangkukulam siya noon. If ever na kinulam niya si Poyang, aaminin niya naman siguro. Pero sa tingin ko, hindi niya talaga kinulam si Poyang. Teka muna, hindi niya po kinulam. Sabi niya, ang panghuling kulam ko was 2016. Now, itong si Bebang, galit doon sa matanda kay Poyang kasi hindi ibinenta sa kanya yung kulungan ng aso. Sabi ng matandang mangkukulam, hindi ko binenta kasi masyadong mura ang tawad mo. Doon nagsimula yan. Doon nagsimula. Hindi talaga sa kulam. Diba? Belia Flores? Belia Nova Maxalt. Uy, siguro ito, foreigner ang asawa nito, no? Si Maxalt. Kamag-anak siguro ito ni McDonald's. Kaya nakukulam kayo dahil din sa mga ugali nyo. Nagbibintang kayo, mukhang mangkukulam. Yung nagbibintang, mukhang mangkukulam. Ano ba yan? Okay. Dr. Love, sino ang may kakayahang mag-exercise? Yan ang tanong. Magandang pag-usapan ho natin to. Baka may tanong kayo hinggil sa ating pananampalatayang Katoliko, bigyan natin daan at bago man lang matapos ang gabi, may matutuhan tayo. Tinatanong, Dr. Love, sino ang may kakayahang mag-exorcise? Kahit sino bang pare? Hindi po. Hindi po lahat ng pare ay exorcist. Okay? Hindi lahat ng pare ay exorcist. Ang mga exorcist ay mga pari na pinili ng kanilang obispo sa kanilang diocese. Paano pinipili ng obispo yan? Ayan. Hindi ako obispo ha. Pero paano pinipili ng isang obispo ang isang pari para maging exorcist, para mag-train ng exorcism? Paano pinipili? Tinitingnan ng obispo ang buhay spiritual ng pari. Yan. Kinakailangan ang pari regular na nagko-confession. Kailangan ang pari may humility. Kailangan ang pari paladasal. Kailangan ang pari may devosyon kay Saint Michael the Archangel. Kailangan may devosyon at kilala niya mga santo at ang role ng mga santo, lalo na si Saint Benedict of Mursa. Kailangan maganda ang personality. Ibig sabihin yung pagkatao ng pare. Pinipili yan ng obispo. Hindi pwedeng ang paring makukuha ng obispo ay lasenggo, manginginom, babaero, o lalakero. Meron mo ganun, Brother June? May pari bang lalakero? Aba, di namamakla. Di ba? Oo, meron po. Diyos ko, ibubulgar ba yan? Anyway, pinag-aaralan niya ng obispo. Pipiliin ng obispo yan. Pagkatapos piliin ng obispo, padadala ng obispo yung paring yan sa Vatican City, sa Roma, para mag-aral ng exorcism. Dito sa Pilipinas, meron na po tayong grupo ng mga exorcists dito sa Pilipinas sa pamumuno ni Father Sikia, no? Kaibigan natin, si Father Sikia. Siya ang namumuno sa mga exorcist dito sa Pilipinas. Si Father Sikia ay dumaan din sa training ng chief exorcist ng Rome na si Father Amorth na kakilala ng Santo Papa. Kasi yun ang exorcist ng Roma. At ang Roma ay under din sa Santo Papa. Di ba? Yun. Well, anyway, diocese yun eh. Anyway, yun. So, pagkatapos ng mga training, hindi ho basta-basta isinasalang yan. Alam ba ninyo na ang pari o exorcist, bago po sumalang sa exorcism, may mga requirements na ginagawa. Okay? Halimbawa, may isang pasyente, Jake, isang pasyente ang na-confirm na walang sira ang tuktok, ang utak. Walang mental health problem. Okay? Pero,
kung magsalita siya, Latin, no? Tapos nababago ang boses niya. Pagkatapos, ang baho ng hininga. Ayan, ang baho ng hininga. Kung magsalita, Latin at alam niya ang meaning ng sinasabi niya. Pagkatapos, nababago ang boses, nababago ang personality, kilala niya yung mga taong kilala mo na hindi alam ng iba. Ganyan, ano? Okay. Yung mga taong yan, kung may clearance from a psychologist or psychiatrist na walang mental health problems, i-consider yan ng simbahan na candidate for exorcism. Ang pari na maa-assign dyan na exorcist, merong fasting and abstinence. Weeks before the exorcism, nagdarasal na yan. Nagpapalakas na yan spiritually. Meron niyang fasting and abstinence. Merong mahigpit na pag-aaral ng pagdarasal sa Panginoon kay Saint Michael. And then, meron pong kapartner ang exorcist na mga laiko. Okay? Hindi ho sumasalang ng laban yan sa Diablo nang wala ng kapartner yan. May kapartner po yan, prayer warriors niya. Yan. So habang nag-e-exercise ang pare ngayong gabi sa isang impacto, yung prayer partners niya nandun sa isang kwarto ng bahay, nagdarasal ng Santo Rosario. See? Kasi ang mahal na birhen ay katuwang sa exorcism. Ang laki ng takot ng impacto ng Diablo sa mahal na birhen. Just a mere mention of the name of Mary, nangangatog ang impacto. Kaya kita nyo kung gaano kahalaga ang rosaryo. See? Ayun. So, napagkwentuhan lang natin yan. Baka may tanong pa kayo, pwede ho nating masagot yan. Oh. Ito muna yung mga nagpadala sa atin ng mensahe. Sa ating FB Live, si Julieta Sungkitan, magandang gabi po sa inyo. Francis Anthony Gador, a blessed All Saints and All Souls Day from Antipolo City. Shari Picho ng Seattle, Washington. Catalina Santiago Tolosa, salamat po. Lance Abellion, ngayon po ay kukuya-kuya-kuy ngayon sa Batak, Ilocos Norte, samantalang nanginginain ng bagnut. Sige, Lance Abellion, mag-enjoy ka. Masarap ang ulam natin. Mag-enjoy ka ng kakakain ng bagnet at kalimutan mo kami rito ng mga naghihintay sa'yo. I love you, Anim. Mwah. Mwah, mwah. Di ba? Ilan lang tayo rito? Si Direk, yung audio man natin, ilang technician tayo? Dalawa. Di tatlo. Dalawang producer ko, di 5. Si Mike Bulayog, 6. Tapos yung switchers natin, ilan sila? 4 o 10. O di sama mo na ako doon. 11. 11 bagnet. Kami na magluluto. Yon. Brother June Banaag, pasensya na po. Pakigreet po ang husband ko. Birthday po ni Mazayuki. Nanonood po siyang, birthday ni Mazayuki. Mazayuki is the husband of Andrea Enomoto. Happy birthday! And today, Mr. Mazayuki Song is celebrating his birthday today. Kantahan natin ang happy birthday. Kantahan natin ang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Wow. Buchanan, man. Magpadala ng sushi at sashimi. Uy, sashimi, okay sa akin yan. Okay sa akin ang sashimi. Pero ang kinakain ko lang dalawa lang. Tuna at saka salmon. Oo, tuna at saka salmon. Mr. Mazayuki, Enomoto, kumbawa, and happy birthday to you. Happy birthday to you. And in Filipino, marigaya karawan sa'yo. Yun. Iba talaga, no? Babait yan si Mr. Mazayuki. Sino pa to? Chato Socluti, magandang gabi, Chato. Castor Pellegrino, magandang gabi po sa inyo. Dante Husay,
Malin Bermejo, Lori Feria Flores, LV Cabahog, Engineer Mercy Santos, Ambo Estrella ng Paranaque, Lilian Panaligan Buen, Juro Lopez ng Tagaytay, Cavite, Mr. Mazayuki, happy birthday from the whole Philippine country, Republic of the Philippines. Arigato gozaimasu for sending us sashimi tonight. Evelyn Fortunado, happy Halloween. Alan Ihungko, Jeremiah Jeremias Sacanle Jr., bagong pangalan yan. Jeremias Sacanle Jr., Fernando Mataro, Brother June, gawa ng edad yan, shout out po, always listening at laging bitin. Ang sarap makinig sa'yo. Fernando, maraming salamat po. Yek Lopena ng San Pedro Laguna, si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, at si Lance Abelion. Maraming salamat. It is now 9:31. 39 minutes after 9 o'clock ang ating tumpak na oras. Si Abraham Husi pala ay nakikinig sa atin ngayon. Magandang gabi sa iyo, Abraham Husi. Narito ang liham kasaysay ni Jesse ng Baguio City. Dear Dr. Love, may hapdi pala sa puso kapag ang mismong magulang mo ang nagbibilin tungkol sa kanyang burol at libing. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jesse, 37 years old, from Baguio City. 3 months ago, nagbenta po ang nanay namin ng lupa dito sa probinsya. Ginawa niya ito matapos siyang ipangalan sa aming mga anak niya ang ipamamanan niyang lupa at bahay. Mula sa pinagbentahan niyang lupa, nag-avail si Mama ng memorial plan. Mula sa kanyang burol at libing, inayos na niya lahat. Nagbili na rin siya sa amin na kapag ililibing siya, ilipat na rin ang mga labi ng tatay at kapatid namin mula sa public sa private cemetery para sama-sama na raw sila sa isang himlayan. Alam ko pong practical lang si Mama at gusto lang niyang mailagay ang lahat sa ayos. Alam kong inihahanda lang niya ang lahat, pero na-realize kong we can never be emotionally ready when the loved one passes away. Dr. Love, habang nakikinig ako sa mga bilin niya, I couldn't help but get emotional. Alam ko namang darating ang sandaling lahat, tayo ay lilisan sa mundong ito. Pero it hits differently when a family member talks about their death. In this case, my mother. Dr. Love, how do you prepare for the inevitable? How do you deal with pain and grief? How do you move on when a loved one passes away? I know I can never be fully prepared for someone or somehow. Baka pwede namang maging handa mula po sa mga payong ibibigay ninyo. Maraming salamat. Respectfully yours, Jesse ng Baguio City. Tuwing walang ningning, inawit sa atin ni Sharon Cuneta, 9:46. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Jesse ng Baguio City. Maraming salamat sa pagtitiwala mo, Jesse, and I can relate to your story because ganito rin ang ginawa ng tatay ko. Just a few months bago siya pumanaw, pinagbilin niya sa akin lahat ng mga gusto niyang ipagawa. Kagaya ng naikwento ko kagabi sa ating programa, even yung itsura ng kabaong na gagamitin, pagpapagawa ng kanyang nicho na paglilibingan, pagbili ng 3 baboy para sa 3 araw na lamay para sa kanya. Hindi tayo nasanay ng mga Pilipino sa ganitong uri ng paghahanda dahil para sa atin ay ayaw nating isipin na magkakahiwa-hiwalay tayo ng ating mga mahal sa buhay. Masakit. Pero ito ang katotohanan. At ang ginawa ng nanay mo ang isa sa mga bagay na nagiging popular na ngayon sa ating mga Pilipino, ang paghahanda sa inevitable.
paghahanda sa darating na hindi maaaring mapigil. At bago dumating ang mga bagay na yan, nakahanda na ang lahat. Mabuti na lamang at ang iyong ina ay may bukas na pananaw. Kaya ngayon ay mataas ang bentahan ng mga memorial parks. Sa aming pamilya ay inihanda ko na rin sapagkat ayoko rin na ang aking mga anak mamrumlema pa kung kailan ako wala na. So nakahanda na rin yung plano para sa aming mag-asawa na i-cremate kami. No? Ang sa akin lang, sabi ko, bigyan mo ng at least a night na makita ako ng mga tagapakinig, ng mga kaibigan sa industriya. And then, after that, i-cremate na ako. And then, pareho plano namin sa aking asawa. Cremation, and after cremation, dadalhin ang aking mga labi, ang abo, sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Medyo malayo. Santo Domingo Church. Because I believe it is my spiritual home since I am a member of the Dominican family. Meron pong sa likod ng imahe ng Our Lady of Lanaval sa Santo Domingo, kung kaharap mo yung altar na ganyan, kaharap mo Mahal na Birheng Maria, Lanaval, sa likod noon, merong libingan doon. Yung lagayan ng mga, anong tawag doon? Ng mga columbarium mo. Lagayan ng mga buto, lagayan ng mga abo, columbarium. And nandun na, nakahanda na po yung sa amin. Kasama at ka-level ng mga obispo at saka mga pari, nandun ang columbarium ni Brother June. So kung mawala si Brother June, pwede kayong pumunta at makita nyo doon sa Santo Domingo, sa columbarium sa Santo Domingo, sa likod lang na Mahal na Birhen. Pero ang inihiling ko sa ating mga tagapakinig, kung ako'y pumanaw na, una niyong puntahan ang Eastwood at maglagay ng bulaklak o kandila doon sa pangalan ko doon sa Walk of Fame. Nandun yung pangalan ni June Banaag para maalaala ng tao ang legacy na iniwanan ni June Banaag, ni Dr. Love. Anyway, ito po ay isang paghahanda. At Jessie, mapalad ka sapagkat responsable ang iyong ina. Ayaw ng iyong ina na kayo ay mahirapan pa. At ito ang tandaan mo. Mas madaling matanggap ang bagay na ito kung matibay ang iyong paniniwala na ang kaluluwa ng iyong ina ay maipagkakatiwala natin sa Diyos at ang kanyang pupuntahan ay sa piling ng Diyos. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.